At ngayon mga kaibigan, narito ang pagpapatuloy ng ating dulang pinamagatang Batas sa Aking Kamay! Ano? Hindi na tayo magkaklase? Bakit? Kasi simula pa lamang ng klase, magdadrop ka na? Tangi, hindi. Oo bakit sinasabi mo ngayon na hindi na tayo magkaklase? Maliban lang kung magdadrop ka na. Nagkaroon kasi ng conflict sa schedule ng trabaho ko. Alam mo naman, working student ako. Priority ko ang trabaho ko. Kaya kailangang i-adjust ko rin ang schedule ko ng klase ko. Kung hindi, masasagasaan ang trabaho ko. Ganun ba? Oo. Alam mo namang kaya lang ako nakakapag-aral. Dahil may trabaho ako. At kung walan ako ng trabaho, matitigil ako sa pag-aaral. Kawawa ka naman pala, no? Kailangan mo pang magtrabaho para lang makapag-aral? Hindi bali, okay lang. Tanggap ko na ang ganitong sitwasyon. At least, pag nag-aaral ako, may pag-asa pa akong mahango sa kahirapan. Tama. Kaya lang, ako naman ang magiging kawawa nito eh. Ha? Bakit naman? Syempre, wala na akong mapagkukopyahan. Kaya nga, kailangan mong pag-aralan ang lesson mo para kahit wala ko, ay makakaya mo ang lesson. Kahit naman pag-aralan ko kung walang magpapaliwanag sa akin ng mga bagay-bagay, di ko naintindihan eh. Wala rin. Kaya ang dapat mong gawin ay magkaroon ka ng tutor sa math para matulungan ka. Gusto ko namang magkaroon ng tutor, hindi ba? Gusto mo magkaroon? Inindiya mo naman si Nathan na siya sanang magiging tutor mo. Wala na bang iba? Ano? Si Cardeng ang nakabangga sa'yo? Hindi niya ako nakabangga, kundi binangga niya ako mismo. Ano? Binangga ka niya mismo? Sigurado ka? Oo, kaya idinimanda ko siya. Ano? Idinimanda mo siya? Oo, kaya nga ako maagang umalis ng hospital Dahil dumiretso ako sa pulis para ibablatan siya. Para mag-file ako ng kaso laban sa kanya. Pero bakit mo pa siya ididimanda Sinagot naman niya lahat ng gastusin mo sa ospital Hindi ang gastos ang dahilan ng pagdidimanda ko sa kanya. Dahil kayang-kaya ko ring bayaran ang bills ko sa ospital. Ang pagtatangka niyang patayin ako ang dahilan ng pagdidimanda ko sa kanya. Pero ano sana ang dahilan ni Cardeng para pagtangkaan kanyang patayin? Galit siya sa akin. Pero matagal na yun. Isa pa, matagal na kayong hindi nakikita, hindi ba? Teka nga muna, Yaya. Bakit sa tono ng padadalita mo parang si Carding pa ang kinakapihan mo? Hindi naman sa kinakampihan ko si Cardeng. Gusto ko lamang malaman kung ano ang posibleng dahilan kung bakit kanya pinagtangkaang patayin. Hindi ba sapat na batayan ang pagbangga niya sa akin? Ang sabi kasi sa akin ng doktor nang makausap niya ang bumangga sa'yo na si Cardeng, hindi naman daw niya sinasadya ang pagkakabangga sa'yo. Kaya nga niya sinagot ang lahat ng hospital bills mo. Pagpapakita ng kalungkutan niya sa nangyari. Basta, ididimanda ko ang taong bumangga sa akin. Nay, Ma'am Sophia, aalis na. Umalis ka na! Kung alis ka, peste! Sophia!
ka sa iba. Ewan ko kung pagtiyatyagaan ka nila. Sa ugali mong yan, ewan ko kung sino ang makakatagal sa'yo. Samantalang kung si Nathan, nasisiguro ko sa'yo na bukod sa maiintindihan mo ang mga lesson mo, tuturuan ka pa niya in advance sa mga magiging lesson mo. Marami pa naman dyan siguro. Iba si Nathan kasi talagang ipapaliwanag niya sa iyo ang mga bagay-bagay. Sus, crush mo lang yata eh. Kaya ganyan ka na lang kabilib sa kanya. Ewan ko sa'yo. Kung ayaw mo sa kanya, di huwag. Bahala ka sa buhay mo. Pero huwag mo akong sisisihin. Eh bakit nga ba bilib na bilib ka sa kanya? Anong meron sa taong yun? Crush mo siya, no? Ay, naku. Wala namang normal na babae dito sa school campus na hindi nagkaka-crush sa kanya. Eh, ang gwapo kaya niya. Eh, sinasabi ko na nga ba eh. Pero, biro, talagang sulit ang pera mo na pambabayad sa kanya. Dahil may teknik siya para maintindihan mo kaagad ang itinuturo niya. Oh, Oo, pero kung ayaw mo siya talaga, di wag. Tingnan lang natin kung madali mong makatch up ang ituturo sa iyo ng iba. Kung sa iba, mahihiya kang magtatanong-tanong. Pero kay Nathan, siya pa ang magtatanong sa iyo kung mayroon ka pang hindi naintindihan. At talagang hindi ka niya iiwanan hanggat hindi mo talaga nakakatch up ang lesson mo. Kaya sulit talaga ang ibabayad mo sa kanyang pagtuturo. oo na. Tawagan mo na lang imang siya ulit. Pero ikaw ang makikipag-usap sa kanya ha. Huwag ako. Oh, anak, huwag ka nang masyadong magpagabi ha sa pag-aaral mo ng lesson mo para hindi ka mapuyat. Opo, inang. Huwag mong kalimutang patayin tong ilaw ng kwarto mo ha bago ka matulog. At ako'y matutulog na rin. Opo, inang. Gabi na. May tumatawag pa rin sa akin. Sino kaya to? Masagot nga. Hello? Hello, Nathan? Sino to? Si Jen to. Kaklase mo sa math. Oh, Jean. Ikaw pala. Hindi kita nabusesan ha. Tsaka, hindi kasi nakaregister tong numero mo sa cellphone ko. Oo, bagong number po ito eh. Oh, ano atin? Magpapaturo ka na naman ba? Sabihin mo lang. Maluwag pa rin ang schedule ko. Okay na ako. Dahil sa pagtuturo mo at pagbibigay mo sa akin ng formula, kaya kahit hindi na ako magpapaturo sa iyo. Oh, bakit ka napatawag kung ganun? May re-recommenda ka na naman sa akin? Oo, Sino? Nako, siguraduhin mo lang na ang i-recommenda mo sa akin, yung hindi nang i-Indian ha? hindi na talaga. Eh, sino nga? Yung inirekomenda ko sa iyo, si Althea. Ano? Siya ulit? Eh, in-Indian ako nun eh. Hindi na ngayon. Dahil mayroon lamang siyang emergency na pinuntahan ng araw na yun. Kaya inindyang kanya. Hindi kanya nasipot. Pero sa pagkakataong ito, nasisiguro kong magkakarap na kayo at matuturuan mo na siya. Hindi pa rin tumatawag sa akin si attorney. Ano kaya ang resulta ng pag-file ko ng kaso laban kay Carding? Tinanggap kaya nila ang argumento na inilahan ko? Nagre-ring ang telepono. Hindi ko sasagutin. Hahayaan kong si Mabel ang sumagot. Dahil trabaho niya yun. Asan na ba si Mabel?
at hindi pa sinasagot ang phone. Hindi ko na pwedeng basta nalabang sagutin ang telepono. Lalo na't hindi ko nakikita kung sino ang tumatawag na yan. Oh, huminto na ang pagriring. Sinagot na siguro ni Babel. Ma'am? Pumasok ka na, Babel! Ma'am, may tawag po kayo sa telepono. Si Attorney Dibenencia po. Si attorney pala. Sige, sabihin mo. Ako na lamang tatawag sa kanya gayon. Attorney, kumusta? Kumusta ang final dating kaso laban kay Ricardo Sanchez? Ano? Bakit? At kumuha na rin pala ng abogado niya? Ngayon, kung siya na ngayon ang chief of police, congresswoman naman ako. Talagang hinahamon ako ng karding na yun. Tingnan natin kung maitatamo ako ng pagiging chief of police niya. Ikaw ang tuturuan ko? Oo, bakit? Hindi ba't ikaw yung... Jen, ano ba itong nire-recommenda mo sa akin? Di pa nga kami nagkakakilala nakikipag-usap na sa akin. Nathan, siya nga pala, si Althea, anak ng chief of police dito sa atin. Oh, narinig mo ang sinabi ng kaibigan ko. Anak ako ng chief of police dito sa atin. Ang yabang talaga ng babaeng to. Ginagagalak kitang makilala, Althea. Excuse me, no? Hindi ako nagpapatawag sa aking first name sa mga taong hindi ko kakilala. Kaya tawagin mo akong Miss Althea. Ha? Naku, Nathan. Pasensya mo itong babaeng to. Pabahin mong pasensya mo. Customer is always right, Nathan. Oh, bakit nakatitig ka lamang sa akin? Hindi mo pa ba ako tuturuan? Paano, Althea? Nag-bell na. Iwanan ko muna kay ni Nathan dahil may klase pa ako eh. Ano? Akala ko ba bakanti mo ngayon? Hindi ba sinabi ko na sa'yo na nabago ang schedule ko? Oo nga pala, no? O sige, magkita na lamang tayo mamayang hapon kung ganun. Okay, sige. Paano? Iiwanan ko na itong kaibigan ko sa'yo, ha? Medyo may kasungitan ito. Pero pag nakuha mo ang loob niya, mas mabait pa siya kesa sa akin. Ano ka ba naman? Harap-harapan mo na akong binibinta, Hindi naman. Ito naman. Kaibigan mo ko eh. Gusto ko lamang maging relax kayo sa isa't isa ni Nathan. Friend, sige, alis na ako. Nathan, bahala ka na sa kaibigan ko. Mabait yan. Sige, bye-bye. Okay. Oh, ano na? Ano pang tinatayo-tayo mo dyan? Magsimula na tayo. Yaya, si Nathan. Hindi ko pa siya nakikita. Kasi maaga siyang umalis ng bahay Ano? Maagang umalis ng bahay? Bakit? Natututo na yatang magkipagbarkadang lalaking yun. Hindi naman siguro. Mabait na bata yang si Nathan. Kung gano'n, bakit siya umalis ng bahay ng maaga? Darating ngayon si Benji na magtuturo sa kanya. Benji na magtuturo sa kanya.
Anong ituturo ng Benji na yon kay Nathan? Hindi ba't sinabi ko sa iyo na gagawin ko siyang personal driver ko? Hindi ba marunong magmadeho? Kaya patuturuan ko siya. Kumuha ako ng driver sa isang driving school para magturo sa kanya. Hindi ba nasabi sa iyo kung bakit siya umalis ng maaga? Hindi eh. Sige. Sabihin mo sa kanya na daanan niya ako sa opisina para maihatid ko siya kung saan siya mag-aaral ng pagbabadeho. O, sige, tayo na. Saan? At siya nga pala, maluwang ba yung tutorial center mo? Ha? Tutorial center? Oo. Tutorial center kung saan mo ako tuturuan. Kwan kasi, Miss Althea. Wala akong tutorial center. Saan mo ako tuturuan, Aber? Dito sa school campus. Ano? Dito sa school campus? Oo. Saan pa nga ba? Saan dito? Dyan sa mga school sheds. O kaya duman doon sa lilim ng punong kahoy. Ano? At i-expose mo pala ako sa mga estudyante habang tinuturuan mo ako? Ano pa nga ba? Alam nga namang sa library kita tuturuan, bawal ang madaldal doon. Wala na ba tayong ibang mapagpupwestuhan? Ang ibig ko lang sabihin, ay wala ka bang sariling tutorial place? Ha? Wala eh. Ano? Tumatanggap ka ng tutorial services nang wala kang sariling tutorial place? Ha? Miss, kung kasi, estudyante pa lang ako. Wala pa akong pera na pampagawa ng tutorial center. Ito nga, tumatanggap ako ng tutorial job para magkapera eh. Ano? At talaga palang ibabandera mo ako sa mga estudyante, no? Ay, nako, wag na. Makakaalis ka na. Kung hindi ka ng babae, sinuntok na kita. Opo, ma'am. Nandito lang po ako sa office ninyo. Ho? Aalis kayo ngayon? Nasaan po ba kayo? Ganun po ba? Sige po. Hihintayin ko na lamang kayo dito sa office. Opo. Sige po. Bye po. Mabel? Oh, Nathan. Nariyan ka na pala. Kanina ka pa ba dito? Hindi, kararating ko lang. Asan si Ma'am Sophia? Hay naku. Hintayin na raw natin siya dahil may pinuntahan. Ano? Akala ko ba ngayon tayo pupunta sa driving school? Ngayon nga, kaso may sumingit sa schedule niya. Ito nga, katatawag lang niya sa akin at sinabing hintayin ko na raw dito sa office niya. Kaya, hintayin mo na rin siya. Naku, paano kaya to? May lakad pa man din ako mamaya. Ano? Bakit ka kasi nakipag-appointment sa iba? Alam mo may pupuntahan kayo ngayon ni Ma'am Sofia. Iba naman kasi ang oras na binigay ko sa kausap ko eh. Tsaka akala ko, alis tayo kaagad pagdating ko. Wala pa naman siya. Ano kaya kung pupuntahan ko muna yung kausap ko? Ano? Naku! Teka, alin ba ang mas importante? Ang lakad mo o ang lakad ninyong dalawa ni Ma'am Sofia? Ano, Nathan? Alin nga ba ang pipiliin ni Nathan? Ang sariling lakad nito o makasama si Sofia? Mga kaibigan, huwag ninyong kaligtaang subaybayan ang pagpapatuloy
ng ating dulang pinamagatang Batas sa Aking Kamay! Mga nagbibigay buhay, sina Amid Diaz, Mayra Abrihal Narnola, Eva Alcoreza, June Cabato, Robert D. Guzman, Oscar Ora, mula sa panulat ni Emma Dalupe at sa direksyon June Cabato. Technical supervision at sa musika ni Oscar Ora. Batas sa Aking Kamay! Inihahandog sa inyo ng F3 Recording Studio para sa pambansang radyo ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines.